Meron po tayo dito nga nabiling lumang EP antenna. Binintala po sa atin kasi hindi na daw po ito gumagana pero medyo bago pa naman nung nakita ko kaya nabaksakali po tayo baka mapagana po natin ito nga kanyang EP antenna. Ang EP antenna na po to kasi medyo maganda din pa. Ito po yung Compass 314 version 2. Ayan, wala pa daw to isang taon na gamit nila. Kaya hindi na lang biglang gumana. Ngayon, ayan din po yung deport IP niya na 192.168.1. Ang gagawin natin dito, i-reset natin to para try natin mapagana. Pero kailangan pa natin to ipapower. Kasi nung sinubukan ng may-ari nito, hindi talaga mapapower na itong antenna dahil dito sa kanila na PUE adapter, may nakita na po silang mga maliliit na langgam. Kaya yan, iti-testing po natin ulit ito. Pero yun nakita ko rin mayroong mga maliliit na langgam sa loob ng pre-adapter. Kaya baka mayroon din kayo mga IP antenna na ganito. Nangyari, may mga langgam sa loob. Tapos hindi na magpapower. Ay po nangyari kasi sabi ng may-ari nito, napakarami po talaga maliliit na langgam sa loob. Di niya alam bakit maraming langgam. Ngayon, try natin i-power ulit ito. Baka nga naman gagana. Kasi nabili lang natin ito na mura lang ang binta nito kaya makipagsapalaran na lang po tayo nito. Pero bibilan po natin ito ng kanyang PUE adapter pag hindi talaga gagana. Ayan, kukunik lang po natin sa LAN port at yung papunta sa computer at saka yung PUE port. Papunta dito sa WAN na nating port natin. Kasi dalawa po yan, WAN at saka yung LAN. Yung dito sa right side, pag nakaharap yung antenna sa inyo, yung right side, yan po yung WAN or WAN. Yung sa kabilang side, yun po yung LAN. Kasi pwede po tayo dyan nupunik sa LAN na yan ng papuntang isang antenna. Then dito sa LAN port ng PUE adapter, yan po yung ikukunik natin sa computer or laptop para makapag-configure po tayo. Ganun lang po talaga ang setup natin mga antenna. Then i-plug in po natin ito. Kung sira na ba talaga, hindi natin talaga sigurado kung sira na talaga yung P-adapter. Ayan, wala po talaga siyang ilaw. Yan po talaga nangyari. Kaya wala siyang ilaw. Di talaga napapower yung ating antenna bago pulat ng LAN cable natin. Dahil yan dyan sa nakakargo ng langgam sa ilalim. Kaya sabi ng may-ari, mayroon lang talaga dong mga langgam na lumalabas sa maliit kaya hindi na siya gumana yung P-adapter kaya hindi ko rin alam kung paano din buksan yan. Kaya nag-order po tayo dito na kanyang bagong PUE adapter na kapagsapalaran po tayo. Sa mga natatanong naman ito kung saan tayo bumili, na bibili lang po natin ito sa online sa Lazada ko lang po ito na bili. Iano ko lang yung link para kung sa gustong bumili ng ganitong PUE adapter ng ating Compass 314 in version 2. Legit po ito kasi ayan, Compass din po talaga yung ating na-receive na PUE adapter niya. Nakalagay din dito yung exact na voltahe, yung mismo sa ating antenna. Then, i-plug in na po natin ito. Ayun, para sana dito gagana yung ating antenna para hindi naman masayang yung 300 pesos natin. 300 pesos na po tayo, nagpagsapalaran tayo dito. Kasi medyo bago pa naman kasi itong Compass na 314. Mga ilang buwan pa lang siguro to. Ngayon, try na natin i-connect natin dito sa PUE port. Usually, lahat po talaga ng antenna, kahit anong brand PUE port talaga papunta sa antenna. Then, i-plug in na po natin ito para malaman natin kung gagana pa ba mismo yung pinaka-antenna natin. Ayun. Successful po tayo. Gumana po yung pinaka-antenna. Ibig sabihin, sira na po talaga yung PUE adapter na nagkaroon lang ng langgam. Di ko rin naman experience pa ng ganito na magkaroon ng langgam PUE adapter. Kaya yun na daw nagkaroon ng mga langgam. Binahaya na ng malilit na langgam yung PUE adapter. Hindi na magpapower. Kasi meron tayong bago PUE-adapter na papower ng ating antenna. Kaya dito gagawin natin ngayon dito para mapakinabangan
i-hard reset po natin ito. Antayin po natin yan na iilaw na po lahat bago tayo mag-reset dito sa button. Ayan, yan po yung reset button niya. Pipindutin lang natin yan. Press lang po natin yan yung reset button kasi hindi nga natin alam kung anong password nito dahil gamit na itong antenna na to. Meron na to sarili password kaya i-reset po lang talaga natin dito para babalik po ito sa factory default settings. Para makapasok ulit tayo sa default IP niya na 192.168.1. Ayan, nakailaw na po lahat yan. Tsaka tayo magpipress na nating reset button. Press lang po natin ang reset button hanggang magpa-flashing yung mga ilaw na yan. Antayin lang po talaga natin kasi medyo minsan itong kumpas, minsan matagal talaga yung reset button niya. Minsan nabuti ng 1 minute, 2 minutes yung pagpipress natin sa reset button. Tsigaan lang talaga hanggang magbiblink yan na nating power. Kasi maglilipat-lipat na yan pag nag-reset na siya. Ayan, wala na po yung ilaw. Ayan, nagbiblink na po ang ating ilaw. Ibig sabihin, pag ganyan na po ang nangyari sa ating AP antenna, ayan, nare-reset na po yan nating factory settings. Ayan, pwede na bitawan yan yung ating reset button. Kaya, pag sa ganyan, pwede na tayo makapag-configure na nating kumpas Taiwan for in version 2. Then, sa susunod na video ay kung paano natin ito i-configure as EP or access point antenna para sa ating mga piso Wi-Fi. Bindo gamit lang po natin ang cellphone or mobile phone.